Isang trahedya ang yumanig sa buong Italia at sa Filipino community sa Roma. Natagpo ang patay ang 22 taong gulang na estudyanteng si Ilaria Sula sa loob ng isang maleta. Ang mas nakakagimbal, ang pangunahing suspek at umamin mismo sa krimen ay ang kanyang dating kasintahang Pilipino. Ano ang nagtulak sa isang relasyon at sa isang kababayan natin na humantong sa ganitong kalunos-lunos at karumal-dumal na wakas? Alamin natin ang buong kwento. Ano ang nagtulak kay Mark na gawin ang hindi inaasahang hakbang na ito? Alamin natin ang kanilang kwento. Si Ilaria Sula ay isang masigasig na estudyante sa La Sapienza University sa Roma. Kilala sa kanyang tahimik at mapayapang personalidad. Nakilala niya si Mark Anthony Samson, isang 23 taong Pilipino-Italianong estudyante ng arkitektura at dating empleyado ng McDonald's. Nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng halos 1 taon bago naghiwalay. Ayon sa mga kakilala, si Mark ay magalang at maayos na tao, kaya't lubos na nakakagulat ang nangyari. Ngunit paano nauwi sa isang trahedya ang kanilang relasyon? Ano ang nangyari noong gabi nito? Noong gabi ng Marso 25, 2025, umalis si Ilaria sa kanilang apartment sa San Lorenzo, Roma na nagsabing babalik agad. Ngunit hindi na siya nakabalik. Lumipas ang mga araw na walang balita mula sa kanya hanggang sa natagpuan ang kanyang bangkay noong Abril 2 sa isang masukal na lugar sa Poli, mga 40 kilometro mula sa Roma. Ang kanyang katawan ay isinilid sa isang maleta at itinapon sa isang bangin. Paano natuntun ng mga autoridad ang salarin sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Agad na inaresto ng mga autoridad si Mark Anthony Samson. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang hindi niya matanggap ang kanilang paghihiwalay kaya naganap ang krimen sa kanilang apartment sa Via Homes habang naroon ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi umano sangkot sa insidente. Pinagsasaksak niya si Ilaria. Matapos ito, isinilid niya ang katawan sa isang maleta, isinakay sa kotse at itinapon sa liblib na lugar. Upang maitago ang ebidensya, itinapon niya ang kutsilyo sa basurahan at ang cellphone ni Ilaria sa isang balon sa lugar ng Monte Sacro. Ano ang naging reaksyon ng Filipino community sa Roma sa pangyayaring ito? Lubos na nabigla at nagluksa ang Filipino community sa Roma sa pangyayaring ito. Sa isang komunidad na kilala sa pagkakaisa at pagtutulungan, ang ganitong insidente ay isang dagok sa imahe ng mga Pilipino sa Italia. Maraming kababayan natin ang nagpahayag ng kanilang pagkabigla at kalungkutan sa social media at mga pagtitipon. Ano ang mga aral na maaaring mapulot mula sa trahedyang ito upang maiwasan ang mga katulad na pangyayari sa hinaharap? Ang trahedyang ito ay nagsisilbing isang matinding paalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng mental health, maayos na komunikasyon, at tamang paghawak sa emosyon, lalo na sa panahon ng paghihiwalay o matinding pagsubok. Bilang isang komunidad, mahalaga na tayo'y magtulungan at magbigay suporta sa isa't isa upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Ayon sa Mateo 5:23 hanggang 24, kung tayo ay nasa dambana upang mag-alay at maalala nating may hinanakit ang ating kapatid laban sa atin, dapat muna tayong makipagkasundo. Bago magpatuloy sa pag-aalay, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakasundo bago lumapit sa Diyos. Gayon din, itinuturo sa atin ng Efeso 4:31 hanggang 32 na alisin ang lahat ng sama ng loob, galit at paninirang puri at maging mabait, maawain at mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ito, maaari nating maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring humantong sa trahedya at mapanatili ang mapayapa at mapagmahal na ugnayan sa ating kapwa. Naway magsilbing aral ito sa atin at magbigay daan sa mas bukas na usapan tungkol sa mental health at relasyon.